At sa kabila ng nakataas na alert level 3 sa Albay dahil nga sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, hindi pa rin nagpaawat ang maraming turista. Mas dumami pa nga raw ang mga dumayo roon ngayon at nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Vicky, ayaw mang isulong ng provincial government ng Albay ang tinatawag nilang disaster tourism. Hindi naman nga nagpapaawat yung mga turista na dumayo rito, lalo na sa mga pagkakataong ito na nag-aalboroto ang bulkan. Hindi kumpletong pamamasyal mo sa Albay kung hindi ka nakapagpalitrato sa Cagsawa Ruins. Ang simbahang halos tuluyang ibinaon ng rumaragas ang lava at lahar nang sumabog ang Bulkang Mayon noong taong 1814. Kanina, kahit nakataas ang alert level 3, hindi nagpaawat ang grupo ng mga turistang ito na dumayo pa mula Cavite. Kaya kami sumudig po dito dahil ang buong akala namin, anytime ngayon, puputok. Gusto niyo makita pumutok? Oo, talaga. Ganda yun. Kasi hindi pa kami nakakakita ng talagang totoong pumuputok na bulkan. Gusto nila makita yung Mayon na sumasabog kasi maganda rin pong tingnan. February 1 taong 1814 na itala ang pinakamalakas at pinakamapaminsalang pagputok ng Bulkang Mayon na halos nagbaon sa kabuuan ng simbahan ng Cagsawa. Ngayon, makalipas ang 200 taon, muli na namang nag-aalboroto ang bulkan. Pero ang pananatili ng kampanaryo ng simbahan, simbolo ng katatagan ng mga Bicolano sa banta ng Mayon. Labas naman ang Cagsawa Ruins sa 6 to 8 kilometer permanent and extended danger zone, kaya hindi pinagbabawalan doon ng mga turista. Pero sa loob ng zone na ito, bawal na mga aktibidad tulad ng hiking at trekking, golf at lalo na ang pagsakay sa mga ATV o all-terrain vehicle paakyat ng bulkan. But definitely we will guard this para no human activity talaga dito sa within 6 kilometers. Kaya naman may mga apektado pa rin mga negosyo tulad ng ATV rental at adventure tours company na ito. Meron pa rin kaming trail designated for sa kanila na gusto rin mag-explore pero hindi talaga pwedeng makalapit talaga sa Mayon, sir. Sa nakalipas na mga taon, tuloy ang paglobo ng bilang ng mga turista sa Albay. Noong 2013, 66% ang naitala nilang paglaki ng bilang. At ngayong taon, Setyembre pa lang, lumago pa ng 40%. Although we don't want to promote disaster tourism, pero talagang nakakatulong siya if ever mag-erupt siya, hindi namin siya pinopromote. Because it will run contrary also to the zero casualty and disaster-proof management of our province. Samantala, Vicky, para nga sa mga ayaw magpaawat na mga turista na nais makita ang posibleng pagputok ng bulkan, ay may itinalagang 6 na viewing areas ang pamahalaang panlalawigan. Ito po yung mga nasa labas ng 6 to 8 kilometer permanent danger zone at ito yung mga identified na ligtas para sa mga turista. Yun nga lang, kung kayo po ay pupunta sa mga panahong ito ay napakasama po ng panahon dito sa Albay at katunayan sa buong maghapon ay nakatago sa mga ulap ang Bulkang Mayon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.